Lumago ng tama. Madalas nating itanong, paano ba talaga lumago ng tama? Spiritual growth isn't just about attending service or feeling inspired. It is a deliberate movement. In Psalm 119:33-35, we see a beautiful trinity of growth, isang cycle kung saan ang prayer, scripture at obedience ay nagbubuklod upang hubugin ang ating pagkatao ayon sa kalooban ng Diyos. Ang unang hakbang sa tamang paglago ay ang pagpapakumbaba sa panalangin. Teach me, Lord. Prayer is our lifeline, isang hotline na walang expiration date at hindi nangangailangan ng data. It is the act of opening our hearts to the Master Teacher. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, hindi lang tayo humihingi ng pabor. We are asking for a transformation of our perspective. Ayon sa James 1:5, kung kulang tayo sa karunungan, kailangan nating humingi sa Diyos at ibibigay niya ito ng sagana. Kasunod nito ang paglubog sa kanyang salita. Help me understand your instruction. Scripture is not just a book of rules. Ito ang abundant supply ng wisdom ng Diyos. Dito natin nakikita ang blueprint ng tamang direksyon tungo sa kawitiran at kabanalan. Prayer without scripture is a monologue, but scripture without prayer is just academics. Tulad ng sabi sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at matalas. It cuts through our excuses and reveals our true intent. Ang tunay na bunga ng panalangin at pag-aaral ay makikita sa ating pagsunod, and I will obey it and follow it with all my heart. Obedience is the proof of life ng ating pananampalataya. Hindi ito mabigat na utos, kundi isang lifestyle na kailangang ituro at ipasa sa iba. In John 14:15, Jesus is clear, "If you love me, keep my commands." Ang ating obedience ay hindi para mapanalunan ang pag-ibig ng Diyos, kundi dahil mahal na natin siya. Dapat nating maunawaan ang path ng obedience ay nagbibigay ng kakaibang kagalakan. Help me stay on the path, for I take pleasure in it. Kapag ang pagsunod ay nagmumula sa delight at hindi sa duty, doon nagkakaroon ng tunay na breakthrough. Scripture tells us in Psalm 1:1-2 na ang taong nagbubulay-bulay sa kautusan ng Panginoon ay parang puno na nakatanim sa tabi ng batis, palaging sariwa at lumalago anumang ang season. My friend, let me ask you, ano ang drive mo para lumago? Is it discipline or convenience? Is it endurance or comfort? Growth is often uncomfortable, pero ito ang taming paraang para maging fit for the kingdom. Sa bawat season ng buhay, mapatag-ulan o tag-init, ang layunin ng Diyos ay ilapit ka sa Kanya. Huwag nating kalimutan ng paalala sa Philippians 1:6, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay siyang magpapatuloy nito hanggang sa dulo. Sa huli, ang paglagong tama ay ang pagsusuko ng ating kalooban sa Kanya. Prayer, scripture, and obedience are the anchors that keep us steady when the storms of life hit. Anchored in God's character and submitted to His will, we find that spiritual maturity is not a destination but a daily walk. As Joshua 1:8 reminds us, huwag nating hayaang mawala ang salita sa ating mga labi, meditation at gawa, dahil doon lamang tayo magiging matagumpay at tunay na lalago.